Hanggang kanina umaga umabot na sa 271 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS sa may Eastern Visayas. Kasunod ng lindol kahapon sa karagatan malapit sa Giwan, Eastern Samar. Pero wala namang malalaking alon na idinulot ang lindol kahit pa malakas ito. Kung bakit, alamin natin sa mainit na balitang hatid ni Lia Manialac del Castillo. Attention, SOEPD personnel. The system has detected an earthquake event. The system has detected an earthquake event. Sa pagtunog ng alarm na ito mula sa Hydro System ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naalerto sila sa nangyaring magnitude 7.6 na lindol sa Eastern Samar nitong Biyernes. Ang Hydro System ay nakakapagtala ng nangyaring lindol sa isang lugar kasama ang magnitude nito. Subduction earthquake daw ang tawag sa nangyaring lindol na nangyari sa Philippine Trench sa may Philippine Sea. Ang subduction earthquake ay ang pag-ilalim ng oceanic crust sa isa pang oceanic crust. Karaniwan daw itong nangyayari sa mga trench na nasa tubig. Yung trench, yung isa pumapaibabaw, yung isa pumapailalim. Yun yung subduction na tinatawag. So pagka posibleng ang gagalaw itong nasa ibabaw or itong nasa ilalim. Usually pag ito yung gumalaw, medyo may kalakasan siya, posibleng makapag-generate ng tsunami. Pero dahil malalim ang nangyaring paggalaw sa karagatan malapit sa Giwan, Eastern Samar kung saan naitala ang epicenter ng lindol, hindi naging malaki ang kasunod ng mga alon sa tsunami alert na inilabas ng PHIVOLCS at ibang dayuhang ahensya. Kaya medyo maliit lang yung wave dito. So kinukonsider din natin yung lalim ng earthquake kasi medyo malalim siya. 45 kilometers yung depth niya. Meaning may kalaliman siya. Kung medyo napababaw siya, mga 10 to 5 kilometers, baka mas mataas yung wave na na-generate niya. Sabi ng PHIVOLCS, madalas naman daw ang paggalaw na naitatala sa Samar Island. Pinakahuling naitala ang malakas na subduction earthquake sa Northern Samar noong April 21, 1995 na may magnitude 7 hanggang 7.3. Sabi pa ng PHIVOLCS, dahil subduction earthquake ang nangyari, asahan na tatagal ang aftershocks sa Samar ng hanggang 1 buwan. Posible rin daw may mabuong bulkan sa lugar sa mga susunod na mga taon. Lia Manialac del Castillo, GMA News.